Ayan. Good morning po sa bawat isa. Pakitignan naman muna yung katabi mo. Huy, sabi, huy. Init. Init no, grabe. So, bago po tayo mag-start, make sure po na ready po tayo. No? Kung may nauuhaw, meron pong tayong water sa likod. Pwede po tayong kumuha ng tubig sa likod. Meron din pong kape, kung gusto nyo po, pampakonting gising. Ayan. And also, kung meron po kayong Bible, mas okay po if yung Pinoy version dahil yun po yung gagamitin po natin for today. Pero kung wala po, okay lang din po dahil meron po tayong copy ng Romans 5 dito mamaya. So before we start, I just want to introduce myself for those people po na hindi pa po ako nakikilala. Ako po si Sister Ella, and this is really a privilege for me na i-share po yung Word of God for this afternoon, for this morning. Ayan. So, habang nag-aaral po ako nitong i-share po sa inyo, sobrang punong-puno, umaapaw po yung kasiyahan ng puso ko, lalo na po na nakita ko po kayong lahat dito. Sabi po nung SR po natin kanina, may katagumpayan po sa Lord. At yung katagumpayan na yon, hindi lang siya salita. Isa siyang malaking picture kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. So ngayong umaga po na ito, bago po ako magsimula, para mas lubos po nating maintindihan at lubos po nating maramdaman kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. May itatanong po muna ako sa inyo na maaaring merong ngayon dito, syempre hindi naman po natin ine-expect lagi na every time na pupunta po kayo sa church, or even po sa mga nasa Zoom, sa mga nakikinig po ngayon, hello po sa inyo, welcome sa Mighty One. Hindi po lahat ng Sunday, okay tayo. Minsan nga, sobrang haba pa eh. Ilang Sunday, parang hindi pa rin ako okay. So we are not expecting, and God is not expecting for you to be pretending na okay kayo. Again, yung church po is not a museum. Hindi ito display ng mga magagandang bagay, magagandang tao, katulad ng katabi mo. Yes. Pero ito ay isang ospital kung saan dinadala po natin yung mga sawi sa labas. And with that being said, meron na po bang moment sa buhay nyo or may naaalala ba kayong mga moment sa buhay nyo na talunan ako? Na wala pa akong napatunayan. I just want to share po my personal experience. Although, I'm just a little girl. I'm just a girl. Wow, girl. I'm just 24 years old, pero meron po akong gustong i-share sa inyo. And siguro makaka-relate yung mga students sa akin. And siguro yung mga, syempre, yung mga ating pong mga young at heart. Nung nag-aaral po ako nung college, it was second year. At meron po kaming subject na martial arts. May martial arts kami and meron din po kaming marksmanship. So, I just want to share na that was the moment na nagtaka na ako sa sarili ko na ano bang meron ako. Because I was in the bottom of the list. Sobrang bagsak ako. Kasi di ako marunong. Na kahit anong klaseng turo sa akin, hindi ko talaga magawa. Na yung tipo, lahat sila very physically fit, sobrang gagaling nila sa mga, yung papatumbahin yung kalaban, ganyan. Even sa shooting, nakaka-bullseye sila. Ako never kong natamaan, siguro gilid lang ng bilog. And syempre, dahil ako yung nasa bottom, feeling ko talunan ako. Kasi sa lahat ng batch namin, hindi ko talaga siya nakukuha. Maybe nagtataka kayo kung ano nararamdaman ko nun. Wala lang.
Dinedma ko. Pero nung dinedma ko siya, doon dumating yung professor ko. Ang sabi niya sa akin, Manas, tara dito. Tinawag niya ako. Manas, tara dito. What if mag-shift ka na? Pinag-shift niya ako ng course. Kasi foundation daw yun ng course namin. Dapat marunong ka mag-self-defense, dapat marunong ka humawak ng baril. Something like that. Siyempre nagtaka na ako. Bakit? Hindi ako pag-shiftin. Bakit po? Sakit, sobrang sakit nun. And then pandemic came. Tinuloy ko pa din. Nag-aral pa din ako, pinagpatuloy ko pa rin siya. Hindi ako nakinig sa kanya. Pero wag niyo pong isipin na hindi maganda yung relasyon namin. And I'm proudly to say na yung professor ko na yun, he is one of the best mentor na meron ako nung college. So kahit na feel ko natalunan ako, pinili ko pa din magpatuloy. Alam ko po sa inyo, meron po kayong mga kanya-kanyang story of being talunan. Or kahit ngayon, minsan nararamdaman pa rin naman talaga natin na talunan ako. Minsan sa trabaho pa lang. Ito na naman, Monday na naman bukas. Wala na bang katapusan to? Hanggang kailan ba to? Kaya minsan, parangan pa to, hanggang dito na lang ba ako? Parang cycle na lang ba yung buhay ko? Kaya minsan parang isipin nyo, may pangarap naman ako eh. Dati may pangarap naman ako, pero nasan ako ngayon? Nasan pa ako? O kaya parang mapapaisip kayo na kahit anong klaseng gawin nyo talaga, anong klaseng effort pa yung gawin nyo, parang hindi ko talaga maramdaman kung victorious ba talaga ako. Nakakapagod, Lord, sobra. Minsan ganun pa ang prayer. Pero ngayon po, gusto ko pong sabihin sa inyo, or gusto ko pong tanungin sa inyo na, kailan po yung huling araw na naramdaman yung talunan kayo? Kung babalikan po natin yung mga past na part 1 to 3 ng Romans, sasabihin ko po sa inyo, talunan na talaga tayo noon pa. Sobrang talunan. Pinakita po sa atin doon ni Paul na wala tayong pag-asa nung mga panahon na yon. Na pinili natin yung kasalanan, pinili natin na magkasa ng war sa Lord. Na pinili natin na lumayo sa Lord. Na pinili natin na maglagay ng malaking wall sa Lord. Talunan na tayo noon pa. Pero kung matitingnan nyo po or mababasa nyo po yung Romans, pinakita po doon ng Diyos kung gaano siya ka-willing at kung gaano kanya kamahal na break niya yung wall na yun. Sa pamamagitan po yon ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ngayon po, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng ating pong Romans 5. Is it okay po if tumayo po tayong lahat? At ipa-flash po namin dito yung mga verses. At sabay-sabay po nating basahin. No, I encourage everyone na ibuka po natin ating bibig at sabihin po talaga natin yung bawat salita na makikita niyo po sa screen. So, by the way, this is 21 verses. Kapit lang. Okay? Sige, ready? Let's start. Romans 5 verse 1 to 2. Ngayong tinuring na tayong matuwid sa harap ng Diyos dahil sa faith natin, maayos na ang relasyon natin sa Diyos dahil sa Panginoong nating si Jesus Christ. Dahil sa Kanya, nararanasan natin ang sobrang kabaitan ng Diyos sa buhay natin ngayon. Kaya nga, natutuwa ako na pag-asa magkaroon tayo ng share sa kadakilaan ng Diyos. Verse 3 to 4. Hindi lang yan. Natutuwa rin tayo kahit na may mga problema tayo. Kasi pag nahihirapan tayo, natututo tayong magtiis. Dahil sa pagtitiis, nagiging matibay ang karakter natin at nagbubunga ito ng pag-asa. Verse 5 to 6.
Hindi tayo binibigo ng pag-asang to kasi binuhos na ng Diyos ang pagmamahal niya sa mga puso natin sa tulong ng Holy Spirit na binigay niya sa atin. Kasi nung mahina pa tayo, namatay si Christ para sa mga masasama sa panahong pinili ng Diyos. Verse 7 to 8. Walang gustong mamatay para sa taong matuwid, mahirap yan. Pero para sa mabuting tao, posibleng may sumubok pang magbuwis ng buhay. Pero pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Mga makasalanan pa tayo nung namatay si Christ para sa atin. 9 to 10. At hindi lang yan, ngayong tinuring na tayong matuwid ng Diyos dahil sa dugo ni Christ, maliligtas din tayo sa galit ng Diyos. Kahit kaaway tayo ng Diyos dati, ginawa niya tayong mga kaibigan kasi namatay ang anak niya para sa atin. Ngayong kaibigan na tayo ng Diyos, mas siguradong maliligtas tayo dahil sa buhay ni Christ. Verse 11. At ito pa, masaya tayo sa ginawa ng Diyos sa tulong ng Panginoong nating si Jesus Christ. Kasi dahil sa Kanya, naging kaibigan na tayo ng Diyos. Verse 12 to 13. Pumasok ang kasalanan sa mundo dahil sa isang tao at kasama nitong pumasok ang kamatayan. Kaya kumalat ang kamatayan sa lahat ng tao kasi nagkasala ang lahat. Meron ng kasalanan sa mundo bago pa binigay ang law. Pero kung walang batas, walang basihan kung ano ang kasalanan. Verse 14. Pero simula nung time ni Adam hanggang sa time ni Moses, naghari na ang kamatayan sa lahat ng tao. Kahit dun sa mga nagkasala na, di naman kagaya ng kasalanan ni Adam nung di niya sinunod ang Diyos. Si Adam ay image ng isang taong dadating. Verse 15. Pero hindi sila pareho kasi magkaiba ang regalo ng Diyos at ang kasalanan ni Adam. Maraming ang namatay dahil sa kasalanan ni Adam, pero mas malaki pa dyan ang kabaitan ng Diyos. At mas malaki rin dyan ang regalo niya sa maraming tao. Binigay niya yun dahil sa kabutihan ng isang tao, si Jesus Christ yun. Verse 16. Magkaiba ang regalo ng Diyos at ang kasalanan ni Adam. Dahil kasi sa kasalanang yon, ginudge ng Diyos ang mga tao na guilty. Pero after ng napakadaming kasalanan ng mga tao, binigay ng Diyos ang regalong di nila deserve at sinabi niyang hindi kayo guilty. 17. Totoong dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pero mas malaki ang naging epekto ng ginawa ng isang taong si Jesus Christ. Dahil kay Christ, lahat ng tumanggap ng sobra-sobrang kabaitan ng Diyos at ginawang matuwid sa harap niya, lahat sila magiging matagumpay sa buhay. 18 to 19. So kung naparusahan man ang lahat dahil sa kasalanan ng isang tao, pinalaya naman ang lahat at binigyan ng buhay dahil sa matuwid na ginawa ng isang tao. Naging makasalanan ang lahat kasi hindi sumunod ang isang tao, pero gagawing matuwid ang lahat sa harap ng Diyos dahil sa pagsunod ng isang tao. Verse 20 to 21. Nung dumating ang law, dumami ang mga kasalanan, pero nung dumami ang mga kasalanan, naging sobra pa ang kabaitan ng Diyos. Kaya kung paano naghari ang kasalanan dahil sa kamatayan, ganun din naghahari ang sobrang kabaitan ng Diyos dahil sa katwiran. Dinadala tayo nito sa buhay na walang hanggan dahil kay Jesus Christ na Panginoon natin. Maraming salamat po sa pagsama sa pagbasa ng ating pong scripture for today. Pwede na po tayo makaupo. Sorry po. So dahil po sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesus, nililis po tayo mula sa kasalanan at inalis po sa atin ang kamatayan. At sa kanya pong pagkabuhay, tinalo po niya ang kamatayan at binalik ang tamang relasyon po natin sa Diyos. At ibig sabihin po nito, tayo ngayon ay tinuturing na pong matuwid at may pag-asa po tayong hawak para sa isang kinabukasan. So tulad po ng ating pong title for today, Katagumpayan ng Mananampalataya. Base po sa ating pong nabasa, hindi na po ito spoiler. Dahil simula nung tinanggap niyo po si Jesus,
Simula nung lumakad ka sa nilakaran ni Jesus, araw-araw ng buhay mo, meron kang katagumpayan. Pakisabi po sa katabi mo, nagtagumpay ka na. So para po sa first part po natin, Romans 5 verse 1 to 11. Ipinakita po ng Diyos dito kung ano po ba yung benefits natin nung simula na tayo po ay nagdesisyon na sumunod kay Kristo. Ito po yung mga tinatawag na spiritual blessings. So una po dyan, nasabi po sa verse 1, na meron po tayong relasyon sa Diyos. So kung maiisip po natin, dati naman kilala ko naman yung Diyos eh. Pero ito po yung pinagkaiba. Dapat po tayong magalak kasi naputol na po yung malaking wall, nawala na yung malaking wall between us and God. Nang simula, nung nakilala mo si Kristo. Meron ka ng relasyon sa Kanya. Hindi na po tayo kaaway ng Diyos at hindi na po tayo hiwalay sa Diyos. Isa pa lang po yan sa mga binanggit ni Paul na dapat po nating maintindihan at dapat po nating panghawakan. At dahil po kay Kristo at dahil po kay Jesus Christ, meron na po tayong peace with God. Pakisabi sa katabi mo, peace with God. At hindi lang ito basta-bastang peace of mind. Magkaibang bagay po yung peace of mind and peace with God. Ang peace of mind, pwede po natin yan makuha sa, alam mo sa tao. Wow, bayingok ito. Peace of mind, pwede mo makuha yan kung nasa isang kwarto kang tahimik. Pwede mo makuha yan sa pagta-travel, sa mga mahilig mag-travel. Makita yung nature, peace of mind. Pero ang peace with God, this is something na makukuha mo lang kapag naniwala ka kay Jesus, kapag nanampalataya ka kay Jesus Christ. And peace of mind is temporary. Nawawala yan. But the peace with God, it's permanent. Nakatatak na yan sa kaluluwa mo. And real peace is not the absence of problems but a restored relationship with God. If hinahanap niyo po yung kapayapaan, hindi po ito mahahanap sa perfect na sitwasyon. Mahanap po natin ito sa perfect Savior, which is si Jesus Christ. If you're longing for peace, tingin ka kay Jesus Christ. Huwag sa tao. Or wag sa sitwasyon. At kung may relasyon ka sa Diyos, hindi mo na kailangan pang harapin ang problema ng mag-isa dahil sapat na ang Diyos para makasama mo, i-conquer yung problema na meron ka. And it lead us to point 2, na may access na tayo sa kanyang mga biyaya. Dati, nung panahon na hindi pa tayo nakakakilala kay Kristo, wala tayong tunay na access sa biyaya ng Diyos. Hindi natin alam kung ano yung biyaya ng Diyos. But right now, that we are following Jesus Christ, we have the access sa kaharian niya. We have the access sa unlimited strength, unlimited solutions. We have the access sa kapangyarihan ng Diyos. And that's something na dapat kinakagalak ninyo. Because hindi lahat ng tao may access. Pero ikaw, binigyan ka ng Diyos ng access dahil kay Jesus Christ. Romans 3 verse 23, sinabi po doon ng ating pong Apostol Pablo na lahat po tayo nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo umabot. Yung standard ng Diyos, hindi natin naabot. Yung perfectness ng Diyos, yung holiness niya, hindi natin yan naabot. Pero right now, ang sinasabi po sa atin, na once you have Jesus Christ in you,
nandyan ang Diyos sa puso mo, kaya mong i-image o kaya mong i-reflect sa sarili mo na isa ka ding matagumpay na mananampalataya. Na you have all of the access na kayang ibigay ng Diyos sa'yo. At sabi din po dito, hindi po yan para sa, hindi lang yan kapag namatay ka na, ay, wag na wala na tong physical body ko, saka ko lang makikita si Jesus Christ, saka ko lang siya mararamdaman. Nagsisimula na po yung access na yan, nagsisimula na po ang relasyon na yan, simula nung tinanggap mo si Jesus Christ. Dito pa lang, ngayon pa lang, nararamdaman mo na yan at meron ka ng access. So, hindi mo na kailangan pang antayin yung araw na kunin ka kasi meron na tayong access. Araw-araw pwede tayong lumapit sa Kanya, hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil sa dugo ni Kristo. Hindi po sa sarili po nating lakas, hindi po sa sarili nating kakayanan, kundi kay Kristo lamang. Pakisabi po sa katabi mo, kay Kristo lamang. Amen. So, sunod po na blessing na binigay sa atin ng Lord, may kagalakan kahit sa paghihirap. Siguro po sa mga hindi talaga nakakakilala sa Panginoon, they see this as kabaliwan. May problema na nga, magagalak ka pa. May problema na nga, kailangan masaya ka pa. Kailangan nagagalak ka pa. But for us, na naniniwala at sumusunod kay Jesus Christ, we have this Godfidence. Yung confidence natin sa Diyos, yun yung nagbibigay sa atin ng kagalakan. Hindi dahil may problema, hindi na natin papansinin yung problema. At hindi po ito kabaliwan. Isa po itong regalo na binibigay sa atin ng Diyos na kaya mong magalak kahit may problema ka at kahit may struggles ka sa buhay. And yung mga paghihirap po na nararanasan po natin dito sa mundo, hindi po yan wala lang. Minsan hindi po talaga natin maiintindihan na, Lord, bakit ba kailangan ko pang dumaan dito? Lord, bakit kailangan ko pa to i-face? But God has a purpose on that struggles. Meron po siyang inihandang mas maganda kaysa dyan sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Kaya kumapit ka lang at magalak ka dahil yung pag-asa na binibigay sa'yo ng Panginoon, sasamahan ka niyan sa buong journey mo hanggang sa malagpasan mo ang problemang yan. And we must understand that God's ultimate goal for your life on earth is not comfort, but character development. Hindi po tayo meant to be comfortable sa mundong to because we must remember that earth is not heaven. Hindi po ito yung lugar kung saan dapat maging komportable tayo. Bakbakan po ito. This is war. This is war against the evil schemes. This is war between temptations, sins, the evil forces. So you must not be comfortable here. Kaya tayo tinuturuan ng Diyos na magkaroon ng character development. So that once that we are on the real heaven, we are comfortable to worship God. And, syempre po, dahil hindi nga po ito, isa papatanong tayo, bakit kasi kailangan pang magkaroon ng problema? We are in the imperfect world. Nasa mundo po tayo kung saan hindi po tayo makakaramdam ng kahit anong klaseng satisfaction. Only with Jesus Christ. And kanina, kinanta po natin yung, your presence is heaven to me. Heaven is not just a place na pupuntahan mo after. Hindi yan yung langit. Hindi lang yan yung langit. Heaven is within you.
Because Jesus is in you. Sa heaven, mararamdaman mo yung pagmamahal. Mararamdaman mo yung kalayaan. Mararamdaman mo yung kapayapaan. Alam mo kung ano yung katotohanan. That's heaven. So katulad po ng sinabi ko kanina, you don't need to wait for the moment na kunin ka ng Diyos para maramdaman ng heaven. You can feel the heaven kahit nasa mundo ka ng struggles at mundo ng sobrang makasalanan. You can feel the heaven. Kaya we are very free to sing the song, Your Presence is Heaven to Me, because this is true. And this is not craziness. Sumunod po na sinabi ni Apostol Paul, yung pagbuhos ng pag-ibig ng Diyos. Sabi po yan sa verse 5 to 9. Binuhos ng Diyos. Hindi ka lang niya basta minahal, binuhusan ka niya ng pagmamahal. Tignan mo yung katabi mo. Kabuhos-buhos na ba? Ng pagmamahal? Binuhusan na yan ng Lord ng pagmamahal. So yung love na binigay po ng Diyos, hindi po ito yung pa-cute lang. Na, ay, mahal ka niya ngayon, hindi ka niya mahal bukas. Hindi ito yung love na, okay, ito lang, ang due date lang, hanggang dito lang. The love of God is sacrificial. Nagsakripisyo po ang ating Panginoon para lang mapakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal. At hindi lang po yung sacrificial, wala po yung kondisyon. Hindi mo kailangan gumawa ng kahit ano para maligtas. All you need to do is to have faith. Maniwala at magtiwala at manampalataya ka sa Kanya. Yun lang ang kailangan mong gawin. Hindi mo kailangan pahirapan ng sarili mo. So sa mga panahon na feel nyo walang mamahal sa inyo, wow. Yung mga panahon na akala mo ikaw na lang mag-isa, na wala ka ng kakampi, tandaan nyo po na minahal ka na ng Diyos bago mo pa siya kilalanin at mahalin. Bago ka pa makakilala sa Panginoon, namatay na siya para sa'yo. Bago mo pa kilalanin ng Diyos, binuhusan ka na niya ng pagmamahal. Ganon ka niya kamahal. Na sa panahon na hindi mo siya pinili, pinili ka na niya. Hopefully, makuha po natin yung konsepto ng pagmamahal ng Diyos. Sa panahon na makasalanan ka, pinili ka pa rin niyang iligtas. At hindi lang po dyan natapos yung biyaya ng Panginoon. Kinaibigan pa tayo ng Diyos. Sa pananaw ng isang tao, ang hirap makipagkaibigan sa kaaway. Yung mga nakaaway niyo po ba, willing pa ba kayong makipagkaibigan sa kanila? Nakikita ko yung iba. Para, ano ba yan? Yung mahirap eh. Siyempre, wala na yung tiwala. Sinira na yung tiwala mo. Kakaibiganin mo pa. Pero ang Diyos, hindi siya ganon. Kahit nung panahon na nagkasa tayo ng away sa Lord, yun po let us be clear, tayo po ang nagkasa ng war. Lakas mo. Ipaglaban ka sa Lord. Tayo po yung nakipag-away sa Lord. Pero ano pa rin po yung pinili niya? Pinili ka pa rin kaibiganin ng Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, you are a friend of God. So sa mga panahon po na parang we are very unmotivated, na hindi natin alam kung paano iso-survive yung isang araw, or hindi po natin alam iso-survive ang isang linggo, isang buwan, isang taon. Sinasabi po ng Diyos na alam niyang may totoong pagod. Alam niya pong may totoong hirap. Meron pong mga problema talaga tayong dinaranas. Pero po,
hindi mo lang dapat kayanin. Hindi mo lang kailangan mag-survive. Dahil kakayanin at papagtatagumpayan mo ang araw-araw dahil kay Jesus Christ. Amen po? Medyo mahina. I-claim nyo na. Parang ayaw nyo pa eh. Ayaw nyo? Ayaw nyo kayanin? So masarap po pakinggan yung mga ganitong klase ng mensahe galing sa Diyos. Na ay may may relationship ako sa Lord, may access ako sa Lord, may binuhos sa pag-ibig sa akin yung Lord. Kinaibigan ako ng Diyos. At sa pagsubok, meron akong kasama. Sarap. Pero para mas lubos po nating maintindihan at lubos po nating makita ano ba ang problema, pinakita rin po sa atin ni Apostol Paul sa mga susunod na verses kung paano po ba nagsimula ang lahat. Again, no spoilers, alam nyo na po yun. Nung mga past parts, narinig nyo na siya. Pero para mas lubos nating ma-appreciate yung ginagawa ng Diyos para sa atin, ipapaintindi po at ipapahayag po natin ulit ngayon paano po nagsimula ang lahat. So dito po nagsimula sa Romans 5 verse 12, pinaliwanag po dito ni Paul kung paano po nagsimula ang lahat. Pumasok po ang kasalanan at kamatayan. Sino po ang mga taong ginawa ng Diyos nung panahon na yon? Ha? Sino? Adan at Eva. May mga mukha. So nakita natin doon, ang main character, si Adan. Siya ang unang-unang taong ginawa ng Diyos. Tama po? Yan. So sabi po doon sa Romans 12, pumasok ang kasalanan sa mundo dahil sa isang tao at kasama nitong pumasok ang kamatayan. Kaya kumalat ang kamatayan sa lahat ng tao kasi nagkasala ang lahat. Dito po nagsimula lahat. Nung nagdesisyon po si Adan na suwayin ang utos ng Diyos, doon po pumasok ang kasalanan at kasunod po nito ang kamatayan. At hindi lang po, ang kasalanan, hindi lang po siya gawa. Hindi lang siya dahil nagdesisyon lang si Adan na suwayin natin yung Diyos, sabi niya kay Eva. Isa po siyang kapangyarihan. Ito po, ang kasalanan, kapangyarihan po yan. Kapangyarihan po yan, kaya nga po niya nasira ang sangkatauhan. Na hanggang sa henerasyon ngayon at sa mga susunod na henerasyon, meron po tayong mga kasamang kasalanan. That's the truth. Nakasabay po ng kasalanan ay ang kamatayan. And that's the truth. So every time po na mapapaisip tayo, siguro kung ako si Adan, di ko naman gagawin yun eh. Minsan nga po ba ninyong naisip yun? Siguro kung ako si Adan, hindi ako susunod dun sa ahas. Ipaglalaban ko. Wah. Pero pansinin niyo po sa ating buhay, meron po tayong sariling Garden of Eden. Kung saan alam po nating mali, alam na nating makakasama sa atin, pero pinipili pa rin po nating gawin. Tama po? Kaya kahit ikaw yung nasa sitwasyon ni Adan nung panahong yon, si Adan nga perfect na yung situation eh. Perfect na yung garden. Pero nagawa pa rin niyang talikuran ng Diyos. How much more tayo? That we are living here in the imperfect world. Ang daling magdesisyon na tumalikod sa Diyos.
Kasabay po nito yung paghahari ng kasalanan. Again, ang kasalanan po ay kapangyarihan. Kaya ipinakita po ni Paul sa atin na maski wala pa po yung 10 Commandments, yung binaba ng Diyos na batas, yung mga batas ni Moises, wala pa po yun, may kasalanan na. Ang purpose lang po ng law, o ang purpose lang ng batas, is para ipamukha sa atin na makasalanan tayo. Pero again, hindi po iyon yung makakapagpaligtas sa atin. Kasi I am very sure na wala pong makakakompleto nun. Wala po ni isa. Kaya kapag ka naiisip nyo po na sumusunod naman ako sa batas eh, okay naman ako eh. Mas malalim pa po dyan yung problema natin. Mas malalim pa po dyan yung problema natin. Pakisabi po sa katabi mo, mas malalim pa dyan. Alam niyo po kung bakit? Dahil ito po ay isang spiritual na kondisyon. No? This is spiritual war. We cannot see this on gamit ang mata natin. Every day of our lives, alam ko po sa inyo, we are battling. Alam ko po yun. Every day, every hour, every second, nakikipaglaban po kayo. Dahil kondisyon po ito ng puso. Hindi lang po ito dahil sinabi ng batas kasalanan. Kondisyon po yan ng puso mismo. Hindi lang po yan dahil sa binigyan tayo ng rules, dahil meron tayo sinusunod na batas. Dahil po yan sa pagkahiwalay po natin sa ating Panginoon. That's the very reason. At syempre, dahil may paghahari ng kasalanan at ang ating Diyos ay banal, meron pong paghahatol. Isang tao ang nagpasok ng problema at si Adan yon. Pero isang tao rin po ang dumating para mag-ayos ng problemang ginawa ni Adan. Yung kasalanan po ni Adan, nagdala po yan ng hatol ng kamatayan. Pero ang Diyos po nating, si Jesus, ang Diyos mo, ang Diyos ng katabi mo, ang Diyos nating lahat, meron po siyang ino-offer na regalo ng kapatawaran. Kung hindi po tayo mapapatawad ng Diyos, ano po kaya ang mangyayari sa atin? Ligwak, ganun. Patay tayo. And this is not just patay na katawan. Patay na kaluluwa. Masakit po isipin na kaya po tayong i-judge ng Diyos na guilty. Pero hindi mo na kailangang masaktan. Kasi ang sabi po, binigay ng Diyos ang regalong di nila deserve at sinabi niyang hindi kayo guilty. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka guilty. At ito pa po yung good news na gusto ko pong mag-grasp natin. Ang regalo po ba may bayad? Pag may bayad, yan regalo. Pag binigyan ka ng regalo na, kumari sabihin natin, Louis Vuitton, tatanggapin nyo? Ayaw! Kailangan daw, ibang brand daw. Pero pag may nagbigay ng regalo sa inyo, nakakatuwa kasi naalala ka niya eh. Ay, naalala ko ni sister, naalala ko ni brother. Grabe naman, magregalo ka pa. Di mo na kailangan gawin. Pero yung regalo na yon,
Yung regalo ng Diyos sa atin, wala yung kondisyon. Kailangan mo lang kunin. Kailangan mo lang maniwala at kailangan mo na malampalataya na yung regalo na yun para sa'yo. Yun lang yung kailangan yung gawin. At syempre, kapag tinanggap na po natin yung regalo ng Diyos, nandiyan na po yung bagong pagkakakilanlan natin kay Kristo. Kung iisipin niyo po yung dati niyong buhay, nasaan na kayo ngayon? Ang dami natin naging failures, no? Sobrang dami. Pero this is the very good news from the Lord. Na you are on process, na sanctify ka, at meron ka pong bagong pagkakakilanlan kay Kristo. Hindi na ikaw yung dati nakaaway ng Diyos. Hindi na ikaw yung dati na nakikipaglaban sa Diyos. Kakampi mo na ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, kakampi mo ang Diyos. So, ang maganda pong balita dito, hindi mo na kailangan magpakaalipin pa sa kasalanan. Hindi mo kailangan magpakamartir na araw-araw mong sinasabi sa sarili mo na makasalanan ako. Na hindi mo kailangan ipamukha sa sarili mo na I'm such a failure. Wala na akong nagawang tama. Because no, you are not. Hindi po yan ang pagkakagawa ng Diyos sa atin. Hindi ka na lang basta-basang makasalanan. Yes, we are. But we are not just that. We are forgiven. May grasya para sa atin. We have access. We have relationship with God. We have the peace with God. And we are new with God. At sa halip po na kamatayan po ang iniisip natin, isipin po natin yung buhay na binigay sa atin ng Diyos. Isipin po natin yung pag-asa na binibigay sa atin ng Diyos. Na kayang-kaya mong kunin at kayang-kaya mong i-request sa Kanya every time, anytime, anywhere. At kasunod po niyan, dahil may bago tayong pagkakakilanlan, last na po ito. Meron na po tayong kalayaan. May paglaya na po mula sa kasalanan at kamatayan. Pag tinanong ka, or pag nawala ka ngayon, pag nawala ako ngayon, ano kaya ang sagot ko sa tanong na, ligtas ka na ba? "100% ligtas ako. Anytime, kunin ako ng Lord." Kasi laya na ako eh. Laya na tayo. Malaya na tayo sa kamatayan. Wala na tayong death. Although may physical, but after death of physical, merong afterlife. We are secured na kahit mawala tayo dito, na kahit kunin tayong anytime ng Lord, we are very secured that we are going with Him. Na tayo, kasama natin ang Diyos saan man tayo magpunta. And that's something that we must be rejoicing. Yun yung dapat kinagagalak natin, na kahit sobrang hirap ng mundong to, sobrang sakit na pinaparanas ng mundong to sa akin, pero after nun, may Diyos na nag-aantay sa akin sa heaven. Kaya sa storya po na to, hindi pa tapos ang Diyos sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Alam ko po may mga pinapaayos pa ang Diyos sa atin. Pero kasabay po nito, i-grasp po natin yung truth
na we are conquerors. Na kahit ano pa po yung napagdadaanan natin ngayon, at pagdadaanan pa po natin sa mga susunod, Jesus is within you. Jesus is the King of conquerors. So you are a conqueror. Mapagtatagumpayan niyo po lahat ng pagdadaanan ninyo. Nakita po natin no, na si Adan at si Jesus, may pagkakaparehas po sila. Parehas po silang tao. Si Jesus nagkatawang tao. Si Adan ay tao. Pero napakalaki ng pagkakaiba nila. Una, si Adan, nabuhay siya sa perfect world. Si Jesus, nabuhay siya sa imperfect world. Ano pong pinagkaiba nila? Si Adan, kahit nasa perfect situation siya, he chose na talikuran ng Diyos. But Jesus, kahit ginawa na ng mundo lahat sa Kanya, dinuraan siya, sinaktan siya, nilatigo siya, minak siya, minura siya, pinatay siya. Alam na niyang mangyayari yun. But he still chose to follow his Father. Yung kamatayan po, it keeps the story, it keeps the story very hard. Pag pinanghawakan niyo yung kamatayan, na parang wala ka na pag-asa kasi mamamatay din naman ako. But love, hope, and life, yung buhay na ino-offer ng Diyos sa atin, that's something na lagi natin nilulook forward. And that keeps the story going. So hindi pa po tapos ang Diyos sa inyo. At kung may pinapagawa po ang Diyos sa atin, we must be glad because this is the privilege na makapaglingkod po sa ating Diyos. And I just want to share yung Genesis to Malachi. This is the Old Testament. No? So makikita po natin every time na nagbabasa tayo ng Old Testament, there's a lot of curse. Sobrang daming sumpa. Iba-ibang klase. Minsan literal pa na bumababa. Literal na merong mga salot. May sumpa talaga ng Old Testament. And sinabi po sa Malachi 4 verse 6, muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wasakin ang inyong bayan. That's the last verse of the Old Testament. At ano pong nakita natin doon? Curse, sumpa. But when the New Testament came, when Jesus came, pakisabi sa katabi mo, wala nang sumpa. Sabi po sa Revelations 22 verse 3, wala nang sumpa. At sinabi po sa Revelations 22 verse 21, which is the last verse of the Bible, at ang huling salita'y naway makamtam ng lahat, ang kagandahang loob ng Panginoong Jesus. Amen. Grabe naman yung regalo. Okay lang po ba ma-invite na po yung music team dito sa taas as we end?